Nung nakaraan lang, nananawagan itong si Manang Claire Castro sa mga senator judges na maging ano daw sila, wag maging bias, maging impartial sila sa ginaganap nga na impeachment ni Vice President Sara Duterte dahil papansin daw niya na may mga senador daw na imbes daw maging judge parang nag-aabogado dito kay VP Sara dahil sa mga witness, sa mga prosecution, kumbaga yung the way sila mag cross examination parang sila daw yung mga abogado na talagang ginigisa yung mga witness tsaka yung prosecution. So parang dinidiktahan ni Manang Claire Castro yung mga senator judges sa impeachment ni VP Sara na dapat daw magtanong lang daw sila at hindi dapat inuusig yung yung prosecution tsaka yung witness kasi nga mas lalong nadidikdik yung witness at yung prosecution. Nagbumukha po silang mga eng-eng dahil nabubuko yung kanilang script masyadong mababaw. So hindi nila ma-connect dito kay BP Sara para sabihin na meron talaga impeachable offense na ginawa si BP Sara para siya ay ma-impeach. Kahit na alam naman natin ang purpose lang naman ng impeachment ni BP Sara ay para hindi nga po makatakbo sa 2028 dahil alam nila na merong balik ito sa kanila. Hindi man sabihin na, kumbaga hindi naman sabihin na direktang gaganti itong si BP Sara pero dahil nga sa korupsyon na nangyari, parang ganun na rin yung mangyayari na indirectly na gaganti itong si BP Sara. Kaya itong sinasabi ni Manang Claire Castro, parang ito bumabaligtad dito kaya itong panawagan ni Manang Claire Castro, hindi lang ito dapat doon sa mga nasa minority na parang alam naman natin itong impeachment ni VP Sara ano na to talaga, kampihan to, hindi to talaga pinag-uusapan yung impeachment para hanapin talaga kung merong criminal liability si BP Sara. Ito talaga political procedure para taga matanggal yung mga impeachable officer. Hindi ito talagang hinahanap nila kung may ginawang mali or sabihin natin na talagang merong ginawang culpable violation of law, yung mga ganun na sinasabi nila. Bagkus ito talaga pinipigilan lang nila si BP Sara na makatakbo sa 2028 para hindi na nga mabisto yung mga kalokohan nila. So ito, panoorin po natin itong si Senator Risa Hontiveros at kayo magsabi kung siya ba bias o hindi sa kanyang ginagawang pagtatanong dito sa witness. Kasi yan yung yan yung iniiyak-iyak ni Manang Claire Castro na yung mga senator judges na may leaning kay BP Sara parang nag-aabogado raw. So ito, panoorin natin si Manas. Itong si Senator Risa Hontiveros, kung siya ba bias din ba sa prosecution at kay Bongbong Marcos. So ito, panoorin po natin. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time. Palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan. Kaya, pindot na. So ito, panoorin po natin. Pumunta naman tayo dun sa gamot, no? Di umanong gamot ang ibinigay na reward. So muli, sa karanasan po ninyo sa ICFAO, and based on your expertise, normal po ba iyon na gamot ang kapalit ng intelligence information? Hindi po siya normal po, Your Honor. Hindi normal. Naranasan nyo na po ba ito dati na gamot ang bayad para sa impormasyon? Hindi pa po. First time po dun sa may OBP po, Your Honor. Okay, first time po. Di ba? Pinupuntuhan dito ni Risa Hontiveros yung pagbibigay ng gamot ng OBP as part ng reward doon sa mga nagbibigay ng impormasyon sa confidential funds. Kasi kung pagbabasihan lang natin dito yung sinasabi ng witness na wala doon sa joint circular, medyo papasok na talagang sabihin natin na may mali doon sa pagbibigay ng reward ng OBP. Pero kung titingnan mo naman kasi di ba kung titingnan yung maigi, saan ba ginamit ni VP Sara? Sang lugar, di ba? Kasi kung
yung pinaggamitan niyan ay mga liblib na lugar. Gaya nga na sinabi ni Senator Erwin Tulfo, Senator Robin Hood Padilla, na may mga lugar sa kabundukan, malalayong lugar, hindi po talaga yan naaabot ng pamahalaan para bigyan ng mga serbisyong medikal, para tulungan, di ba? Mga wala pang kuryente, itagang mga sa liblib na lugar. So, paano sila pupunta pa ng kapatagan? So, mas gugustuhin po ng mga taong yun na bigyan na lang sila ng gamot, pagkain, at kung ano-ano pa mga pangangailangan nila. Kaya, kung iisipin mo na, o nga naman, di ba, logic, aanin naman ng mga taong nandun sa bundok na nakatira. Yung pera, kung hindi naman nila magagamit doon sa kapatagan dahil nga napakalayo. Di ba, kung kahit sino naman, kahit ako, kung ako napakalayo ko sa syudad, mas gugustuhin ko yung bigyan na lang ako ng in-kind. At least yung mapapakinabangan ko. So, kung pag ginamitan mo ng logic yung ginawa ni BP Sara o ng OBP doon sa pagbibigay ng reward sa pamamagitan ng pagkain o ng gamot, mukhang kaya na mailusot doon sa audit. Pero syempre, depende pa rin yan sa nag-audit kung paano niya titingnan yung reimbursement ni BP Sara. Pero gayon pa man, makikita nyo rito na pinupuntuhan ni Senator Risa Hontiveros yung gamot, kagaya nung ginagawa ng mga nasa House of Representatives na mas gusto daw nila na pera na lang ang ibigay kaysa gamot dahil yung mas napapakinabangan nila at talagang napaghahalataan na sila nasa pera talaga ang kanilang pinaka goal magkaroon po ng maraming pera dito sa OVP. At ito pa yung palaisipan. Kung may sakit talaga yung tao, naimbestigahan niyo po ba sa ICFAO kung bakit kailangang magbigay muna sa ng intelligence information bago siya bigyan ng gamot? Hindi po, Your Honor. Hindi nyo naimbestigahan. So bilang auditor, ito po ba ay ifa-file? isa pang tanong ng tanga, di ba? Tatanungin yung auditor kung may sakit daw ba kung sino man yung tatanggap ng gamot na yon. Hindi naman ibig sabihin binigyan mo ng gamot may sakit na eh. Yung iba naman diyan binibigyan ng gamot for, di ba, maintenance, mga ganyan. Yung iba naman talagang meron. Hindi naman niya ibinibigay dun sa taong may sakit talaga eh. Yung iba diyan kasi binabagsakan lang ng mga medical supply, di ba? Tulad niya, health center, kung doon sa malayong lugar, kabundukan, mga ganyan, mga katutubo, di ba? May mga, sila dyan, may mga puro cleaner, mga ganyan. Doon ibinibigay yung mga medical supply at bahala na sila mag-distribute kung sino-sino yung mas nangangailangan nun. So, yung tanong dito ni Risa Hontiveros ay parang tanong ng eng-eng na tatanungin yung auditor kung may sakit ba yung tumatanggap nung gamot na yun. Siyempre, hindi alam ng auditor yun. Lahat naman to nakabase doon sa mga i-reimburse, mga isasabit ng mga dokumento. Yun ang titingnan nila kung papasok ba doon sa joint circular na sinasabi nilang procedure o requirements para sa reimbursement. File sa ilalim ng pabuya o sa ilalim ng ayuda? Pwede po kasing tingnan yan. Kasi since document-based po kami, pwede po siyang tingnan as payment of rewards, pero pwede rin po siyang tingnan as provision of medicine. So, pwede rin tignan as provision of medicine. So, pwede rin siyang tignan na ayuda. Kung Hindi yun po yung pabuya. ibig sabihin ng provision of medicine, pwede rin po. Pwede rin. So, kasi, paano yun? Yung mga informant po ba, most of the time, may sakit? I wouldn't know po. Di ba? Yan ba yung sabi nyo hindi bias? So, dapat sabihan din ni Manang Claire Castro, itong si Hontiveros, huwag siya maging masyadong bias. Di ba? Dapat maging impartial siya sa pag-iimbestiga dito sa impeachment at hindi yung parang tinutulungan yung mga prosecution para maging matibay yung kanilang mga akusasyon dito kay BP Sara. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.